Sa aking calligraphy, marami akong kailangan. At like pens, iba't ibang klaseng pens. Kailangan bumili ako. Kailangan yun eh. At sa pagka-calligraphy, hindi enough yung personal knowledge mo. Kailangan mo rin ang idea ng iba. Kasi kapag pinagsama mo yung idea mo, yung talent mo, at idea, talent ng iba, magiging ideal. Para bang kapag pinag-share mo ang talent mo at talent ng iba, napakaganda, lalong gumaganda ang about your knowledge in calligraphy. Kasi hindi lahat ng tao magandang penmanship, marunong mag-lettering. Kasi nga, it depends on the person. If you have a gifted hand o hand gifted, di ba? Kasi sayang naman kung hand gifted ka, magaling ka sa kung ano mang bagay ang sa pagguhit, sa pagka-calligraphy. Sayang naman kung hindi mo i-share, di ba? Malay mo, may ma-inspired sa'yo o sa halip na sila ay kung saan-saan nag-aaksaya ng oras, punta sa mga hindi magandang bagay para mag-spend ng kanilang time, ay titigil na lang sila sa bahay. At para mag-enjoy sa kanilang pagtatry, pagpapractice ng calligraphy. Kasi nga, kapag ikaw ay may interest sa isang bagay, kaya mong gawin. At kapag naman natuto ka, halos gusto mo araw-araw gawin. Kasi nga, ang calligraphy ay you know how to use the pens, you know how to exercise, at yung mga iba't ibang bagay para matutunan. Like what I have said in my previous content, na kailangan mo yung mga lines, vertical lines, horizontal lines, diagonal lines. Kapag na-perfect mo yung mga bagay na yun, at syempre, you must be honest to yourself, with passion, at matututo ka. Kapag na-mastered mo yung mga vertical, subukan mong itry na gumawa ka. Manood ka lang ng video kung paano ginagawa, ang daling matutunan. Ako ganun din eh, kasi nung bata pa ako, ganun ang ginagawa ko. Elementary pa lang ako, nag-uumpisa na ako about lettering. Nagbabasa ako ng mga magazine, hinahanap ko yung mga about calligraphy, about hand lettering, yung lettering na iba't iba na nakikita natin sa mga newspaper. And then, ang ginagawa ko, kinukolekta ko siya, and then, pagkatapos nun, hinahanap ko ang pen kung ano ang nararapat gawin. And then, ginagaya ko. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin. Kasi, sabi nga, continuing professional education. Yun ang sabi. Kasi, kailangan magtuloy-tuloy. Kasi may mga bagay ka na hindi mo alam ngayon, na may mga bago. Kaya, dahil sa Facebook, platform, Instagram o kung ano pa man, marami akong natutunan. Kaya ngayon, matuto ako, isineshare ko naman. Ganun lang talaga eh. Kasi sabi nga, ang mga platform is about sharing. Kung anong meron ka, kung anong talent mo, i-share mo. Huwag kang mahihiya kasi ang talent ng isang tao ay hindi pwedeng you have to keep it to yourself. You have to share it. So, marami ang, for example, hindi siya marunong ngayon about calligraphy. Ngayon, nanood siya.
nagka-interest siya. Ngayon niya na-discover na pwede pala siya na ang kanyang kasi ang galing ng kamay ay sarili mo nakakadiskubre. At hindi ang ibang tao, sarili mo. Pero kapag na-discover mo na magaling ka pala, kailangan ituloy mo. Katulad sa ating mga anak. Halimbawa, may anak kayo na napapansin nyo habang maliit pa siya, ay wala na siyang ginawa kundi kumuha ng ballpen, lapis at saka papel. At kung anong ginagawa. Alam nyo, para sa akin, kung ganun anak ko, susuportahan ko. Ibibili ko ng kailangan para tuloy-tuloy. Kasi, in the future, mapapakinabangan niya yon. About, for example, pag nandyan na ang karera mo sa university, diba? Parang preparation. Bata ka pa, at dumating na ang pagkakataon na ikaw ay magka-college, diba? May idea ka na. Yan ang aking message. Hindi lang sa mga calligraphy, about design. Kasi I know how to design. I know how to draw. Pero dito, calligraphy lang ang aking pinakikita. Kasi sobrang crowded, sobrang magulo kapag hinahaluan ko pa ng iba't iba. Siguro napakatagal na ng video ko. Long form video na to.